Bago ang laban ay dismayado ang karamihan dahil nga hindi pa rin na-solve ang dating problema regarding sa conditioning. Sabi ng ilan ay parang kulang din ang kanyang training lalo na sa mga sparring sessions. Habang ang kampo ni Sanchez ay talagang pinaghandaan nila sapagkat desididong tapusin ang karera ng Pinoy. That explains kung bakit tumabla ang odds sa mga online betting site kasi ultimo ang mga odds maker ay kutob nila na patapos na ang karera ng 35 years old na si Casimero. Pati si Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotions, handler ni Casimero ay dismayado. Pero yan ang mga dahilan kaya mas lalong pinatunayan ni Cuadro Alas sa buong mundo na nandito pa siya sa pintuan ni Naoya Inoue at patuloy na kumakatok. Sa videong ito ay i-breakdown natin ang ganap sa maiksing laban between Casimero versus Sanchez. Sa umpisa ng laban ay ito yung classic na Casimero, yung kalmado lang na tumatansya gaya ng ginawa niya kay Zolani Tete. Nag-feint para tignan kung ano ang magiging reaction ng kalaban. Take note na unang kombinasyon pa lang ito ni Casimero at tinarget niya agad ang sentido ni Sanchez. Temple shot ang isa sa pamatay na offensive technique ni Casimero. Tinamaan at nagroggy kaya binilangan bilang first knockdown within 30 seconds pa lang. Dito ko lang nakita si Sanchez na yumakap ng husto para lang makasurvive. Kasi previous fights niya ay pukpukan at lahat ng talo niya ay dikit lang. Ultimo ang dating tumalo kay Vincent Astrolabio na si Jason Moloney ay nahirapan at sinasabi ng marami na dinaya raw si Sanchez. Alam naman natin na kapag temple shot ni Cuadro Alas ang tumama, abay talagang gigewang-gewang gaya ng nangyari kay Tete at Micah. If you notice, talagang pilit ipinikit ni Sanchez ang kanyang mga mata. Indikasyon yan na talagang blurry ang kanyang vision at pinifeel niya ang kanyang senses at equilibrium. Siyempre kilala si Casimero na heavy finisher, kaya tinarget niya ulit ang sentido ng kalaban habang kalmado lang. Gaya ng nasabi natin sa Keys to Victory sa isang video ay overhand rin ang papatay sa mga boksingerong nakatayo lang at wala gaanong head movement. To be fair naman kay Sanchez ay tumama ang consecutive jab niya at isang flashing lead hook. Tumama ulit ang left hook, sinabayan ng right straight at kita talaga na may hand speed itong si Sanchez. Kaso lang, Sanchez no pressure! Casimero no hinari ga hirumita! Alam ni Casimero na talagang nasaktan sa sobrang sama ng pagbagsak, kaya hinataw ng hinataw ang biktima. Casimero ga kuru ka! Shitome ni kuru! Sanchez shinogeru ka? Posei ippo ka? Iya, kaesu! Kaesu! Sako ni uchikonde iku Sanchez! Iya, Casimeroが集めていく! Hinariが入った! As you can see, survival mode na lang si Sanchez. And the rest was expected na. Dahil gulpi sarado at pati ang mga paa ay halos bumigay na. Ang mga nakikita nating dahilan kung bakit ganun kabilis natapos ay una, walang adjustment na ginawa sa training ang Team Sanchez dahil kampante sila sa same strategy nilang tatayuan ang kalaban sa harapan. Ang mga gantong stratehiya ay pwede lang maging effective kontra sa mga boksingerong walang lakas. Pangalawa, marahil napanood nila ang 2 previous fights ni Casimero kung saan natatamaan at nauubusan ng hangin sa umpisa pa lang. Pangatlo, hindi nila gaanong binigyang pansin ang temple shot ng Pinoy. At syempre may certain levels din talaga at nakita natin na malayo ang agwat ng dalawa in terms of experience at level of competition. Medyo nakakaawa din si Sanchez dahil alam nating mabait at humble to. Nag-gesture pa nga siya kay Casimero bago sila magtuos. Big win rin ito sa Philippine boxing dahil patuloy pa ring pag-uusapan ang nag-iisang angas ng Pinas, John Riel Casimero.